Magandang hapon, narito na ang pinakahuli sa minomonitor nga nating si Typhoon Goryo na may international name na Podul. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ito ang sentro ni Typhoon Goryo ay huling namataan sa layong 440 kilometers silangan niya ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil nga dito kay Bagyong Goryo, asahan natin ang rains with gusty winds sa lugar ng Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi rin ng Mindanao. Kaya inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, sa may Barm, pati na rin sa may Soc-Sargen. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin na mas active yung mga thunderstorm activity sa Bicol Region, sa Metro Manila, sa may Calabarzon at kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kayo ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Maliban nga kay Bagyong Goryo, wala na tayong ibang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At narito naman ang latest track nitong si Bagyong Goryo. Nakikita nga natin na posibleng maglandfall ito sa may eastern coast ng southern Taiwan tomorrow morning or afternoon. Posible ngang lumakas pa ito bago maglandfall sa Taiwan. Gayunpaman ay after ng kanyang landfall ay posible na nga itong humina hanggang sa isa na lamang siyang remnant low pagdating ng August 15 which is Friday. Nakikita nga rin natin na by around Wednesday, ayun yung pinakamalapit sa landmass ng ating bansa. By Wednesday or by tomorrow. At posible na nga lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. Dahil pa rin kay Bagyong Goryo, nakataas ang signal number 1 sa lugar ng Batanes. Base rin sa ating latest na analysis, signal number 2 ang pwedeng pinakamataas na tropical cyclone wind signal na ilabas natin for the event of Tropical Cyclone Goryo. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng southward shift yung kanyang track o hindi kaya magbago ang radius nitong si Bagyong Goryo, posibleng dumami yung areas na magkakaroon ng Tropical Cyclone wind signal. At dahil naman sa habagat, inaasahan nga natin ang bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan at by tomorrow sa Babuyan Islands, sa northern portion ng Cagayan at ang northern portion naman ng Ilocos Norte. Meron din naman tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng hapon kung saan ngayong araw hanggang bukas ng hapon 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Posible yan sa lugar pa rin ng Batanes. Kaya kapag 50 to 100 millimeters yung mga ulan, localized flooding posible sa urbanized, low-lying at near rivers at landslide possible sa mga highly susceptible areas. Meron din tayong nakataas na gale warning. Dito pa rin sa lugar ng Batanes, kaya mapanganib pumalaot lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Goryo. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat.